Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko rin po sanang magbahagi ng aking karanasan at nawa ay mapili ninyo ang aking liham upang magbigay aral sa lahat. Kuya Bari, ako po si Rosing, 56 anyos at ipinanganak at lumaki sa Romblon. Panlima po ako sa 10 magkakapatid. Sa sobrang dami po naming magkakapatid ay halos wala na kaming makain dahil nga sa sobrang hirap ng aming buhay sa probinsya. Humahango lamang po ng isdang itinitinda ang aking ama dahil wala po kaming sariling bangka na maaari niyang pagkakitaan ng mas malaki. At kung kaunti lang po ang huli ng mga mangingisda, ay hindi na nakakakuha pa ang aking tatay ng kanyang ititinda. Kung kaya't kung minsan ay sumasala na po kami sa pagkain at tanging tubig na lamang ang laman ng aming mga sikmura bago kami matulog. Noong mga panahong iyon ay 12 anyos lamang po ako. Ngunit tumatak na po sa aking isipan ang nararanasan namin sa sobrang kahirapan. Talaga pong awang-awa po ako sa aking mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kapatid kong mas bata pa sa akin. Kaya naisipan ko na lamang na makipagsapalaran sa ibang lugar. Bagamat bata pa po ako ng mga panahong iyon ay mulat na ako sa usapan ng mga matatanda sa aming baryo na kung gusto daw namin na umasenso ay sumama lang kami kay Ate Nemia na madalas dumayo sa aming baryo upang maghanap po ng mga kabataan na gustong magtrabaho daw sa Maynila at sa ibang bansa. Dahil nga sa marami ng nakaalis na mga kabataan sa aming baryo na halos kasing idaran ko lang at ang balita pa nga namin ay maganda naman daw ang napasukan nila sa Maynila, ay naingganyo ako at nagbaka sakali na rin. Noong una ay natatakot pa ako na magsabi sa aking mga magulang dahil sa aking plano, dahil nga istrikto po ang aking tatay. Una po akong nakiusap sa aking nanay na gusto ko ring magtrabaho sa ibang lugar dahil ayokong magutom kami at umasa na lamang sa kakarampot na kinikita ng aking tatay sa isla. At kagaya po ng aking inaasahan, nagalit ang aking tatay. Kahit na raw kami magdildil pa ng asin ay wala daw pong aalis sa amin sa isla. Dahil doon, nalungkot po ako sa naging desisyon ng aking ama, Kuya Bari. Sa totoo lang po, gustong gusto ko na magtrabaho at sumama ng palihim kay Ate Nemia. Ngunit isang pangyayari po ang nagpapayag kay tatay na magtrabaho na ako at ang 2 ko pang kapatid. Na-ospital po kasi ang aking nanay dahil naaksidente siya habang papaluwas ng bayan. Naging biktima po si nanay ng hit and run at wala po kaming nagawa na makita pang muli ang nakaaksidente po sa kanya. Napakalaki po ang gastusin sa ospital at wala kaming malapitan, kaya nakiusap po akong muli sa aking tatay na nais naming magkakapatid na magtrabaho sa Maynila upang may maipagamot kay nanay. Kung kaya't wala na pong nagawa pa si tatay, Kuya Bari. Hindi rin po kasi siya pwedeng magtrabaho dahil siya ang nagbabantay kay nanay sa ospital dahil maliliit pa ang iba kong kapatid. Inabangan po namin ang muling pagdating ni Ate Nemia sa aming isla upang mag-apply ng trabaho papuntang Maynila. Naging madali naman po ang naging usapan nila tatay at nag-iwan po si Ate Nemia ng 5,000 sa aming tatay bilang paunang bayad sa aming 3 magkakapatid. Nang mga oras na iyon ay naging masaya at malungkot ang aking naramdaman. Masaya ako dahil may pambili na po ng gamot si nanay at mayroon ng makakain ang aking maiiwang pamilya. At malungkot siyempre ako dahil hindi namin makikita
at madadalaw ang aking nanay sa ospital sa bayan dahil maaga raw kaming aalis ng isla ayon kay Ate Nemya upang makarating daw kami sa Maynila kaagad. Bukod po sa aming tatlong magkakapatid, Kuya Bari, ay may mga kapitbahay rin po kaming sumama upang magtrabaho din sa Maynila, kaya kahit na papaano po ay masaya na rin kaming lumisan ng islang iyon. Malaki naman po ang bahay na aming tinuluyan sa Maynila. Marami po kaming nadatnan na iba pang mga kabataan na makakasama namin doon. Pawang mga nakikipagsapalaran din sila sa Maynila kagaya po namin. Kuya Bari, mabait naman po si Ate Nemya. Pinagpahinga muna kami sa isang silid at tatawagin na lamang daw kami kung kakain na ng hapunan. Mabilis po akong nakatulog dahil sa pagod sa biyahe. Nagising na lamang po ako nang maalipungatan po ako at naroroon si Ate Nemya sa aming silid, kausap na ang dalawa kong kapatid na mas matanda po sa akin. Napag-alaman ko na mayroon na silang mapapasukan at dadalhin daw silang dalawa kinabukasan ng maaga. Ngunit hindi po magkasama ang aking mga kapatid sa iisang bahay. Magkaibang lugar daw po ang kanilang mapapasukan bilang mga kasambahay. Nais ko po sanang sumama sa mga kapatid ko, ngunit hindi daw pwede ang sabi ni Ate Nemya dahil dalawa lamang ang naghahanap ng mga kasambahay ng mga oras at mga panahong iyon. Nalaman ko na si Ate Luisa, ang aming panganay, ay dadalhin po sa Pampanga at si Beatrice, ang pangatlo mula sa aming panganay, ay sa Quezon City daw po magtatrabaho. Bagamat nalulungkot dahil aalis na nga kinabukasan ang aking mga kapatid, inisip ko na lamang na kailangan ni nanay ng mga gamot at gastusin nila sa probinsya. Halos hindi na po kami makatulog magkakapatid ng araw na iyon. Magdamag kaming nag-uusap at panay ang habilin sa akin ng aking dalawang kapatid ng mga dapat gawin kung sakaling maiwan nga ako. Hindi pa po uso ang cellphone, ngunit may mga telepono naman po ng mga panahong iyon na nagagamit bilang komunikasyon. Mag-iingat ka, Rosing, ha? Kung ano ang problema, tumawag ka lang kay Ate Nemya para malaman namin ang kalagayan mo. Ang natatandaan kong habilin sa akin ni Ate Luisa bago ito sumakay ng isang taxi. Si Beatrice naman po ay malungkot na kumaway lamang sa akin at nauna na itong sumakay ng taxi. Naiiyak na nga po ako ng mga oras na iyon, ngunit pinipigilan ko lamang dahil alam kong ginagawa namin iyon para sa aming pamilya. Noong makaalis na po si Ate Nemya at ang dalawa kong kapatid, ay bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Hindi ko po alam, pero binaliwala ko na lamang ito. Nakipag-usap na lang ako sa mga kapitbahay ko na kasama rin naming lumuwas ng Maynila upang ibaling ang atensyon ko sa lungkot na nararamdaman ko sa pag-alis ni na Ate Luisa at Beatrice at upang mawala ang matinding kaba na aking nararamdaman. Hapon na po nang makauwi ng araw na iyon si Ate Nemya. Agad niya po akong pinuntahan sa aming silid at malungkot po ang hitsura ni Ate Nemya nang ito'y lumapit sa akin. Rosing, tumawag sa akin ang tatay mo. Huwag ka sanang mabibigla, ah. Wala na raw ang nanay mo. Ang malungkot na pahayag ni Ate Nemya sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Natulala po ako nang marinig ko ang sinabi ni Ate Nemya. Namalayan ko na lamang na napaupo ako sa sahig at umiiyak na. Nagsilapit din sa akin ang mga kapitbahay ko sa probinsya na nagulat din sa daladalang balita ni Ate Nemya. Alam na rin daw ng dalawa kong kapatid na wala na si nanay.
Nang bumalik na po ang aking lakas ay nakiusap ako kay Ate Nemya na sana payagan niya kaming magkakapatid na makabalik muna ng probinsya upang masilayan namin ang aming nanay kahit man lang sa huling sandali. Ngunit nagulat po ako sa naging reaksyon ni Ate Nemya. Bigla pong nag-iba ang kanyang aura at tila galit na lumapit sa akin. "Uy, ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba kapitbahay lang natin ang Romblon at gano'n na lang kadali ang umuwi sa inyo? Hindi pa nga ako kumikita sa inyo panay problema na ang dala ninyo sa akin. Malaki na ang utang ninyo sa akin kaya tumigil ka na sa kaartihan mo dyan." Ang pasinghal na wika ni Ate Nemya sa akin. Nagulat na lang po ako, Kuya Bari, sa inasal sa akin ni Ate Nemya. Ang ipinakita niya palang kabutihan noon sa probinsya ay pagbabalat kayo lamang upang makahikayat ng mga magtatrabaho na dadalhin niya sa Maynila. Mga ilang araw din po akong nagmukmuk na lamang at palihim na umiiyak dahil hindi ko na makikita pa ang aking nanay kahit na lamang sa kanyang huling sandali. At hindi ko makausap ang dalawa kong kapatid dahil nang hiningi ko ang mga numero ng telepono nila sa kanilang mga amo ay sininghalan lamang ako ni Ate Nemya. Wala po akong magawa, Kuya Bari, dahil 12 anyos pa lamang po ako ng mga panahong iyon at ayoko rin naman nasagutin ng pabalang si Ate Nemya dahil nga may utang na loob kami sa kanya. Mga ilang araw pa ang lumipas at nagkaroon na rin ng mga mapapasukan ang mga kapitbahay ko sa probinsya. Tanging ako na lamang ang naiwan doon na mula sa Romblon dahil may mga employer daw na ayaw sa gaya kong bata pa ang edad. May iba pang naiwan doon na halos mga kasing edaran ko rin dahil nga nahihirapan si Ate Nemya na hanapan sila ng mapapasukan. Mabuti na lamang po, Kuya Bari, at hindi naglipat linggo ay mayroon na rin akong mapapasukan. Habang nasa biyahe kami ay maraming ibinilin sa akin si Ate Nemya at sa unang pagkakataon ay ibinigay niya sa akin ang numero ng kanyang telepono kung sakaling may emergency na dapat niyang malaman. Mahaba-haba rin po ang naging biyahe namin dahil sa isang probinsya daw ako sa Batangas magtatrabaho. Nang dumating po kami sa lugar ng aking magiging amo, namangha po ako dahil sa napakalawak na farm ang pag-aari po nito. Mula po sa gate ay napakalayo pa ng kanilang bahay na malamansyon talaga sa sobrang laki. At lalo po akong namangha nang makapasok na kami sa loob ng napakalaking bahay niya. Mayroon itong malawak na swimming pool at puno ang paligid ng naggagandahang mga bulaklak. At ang mga muebles po sa loob ay masasabi ko talagang napakaganda at tanging sa mga palabas sa pelikula ko lamang ito nakikita. Sinalubong po kami ng isang matandang babae at nagpakilala siya sa amin na si Aling Belinda. Siya raw po ang mayordoma at pinapunta niya kami kaagad sa veranda dahil naroon pa raw ang kanyang amo na lalaki at nang maipakilala daw niya kami. Kuya Bari, matanda na po ang aking magiging amo. Ngunit nalaman ko na hindi siya ang aking pagsisilbihan kung hindi ang kanyang anak na babae na nagmula pa sa Europa at kararating lamang sa Pilipinas. Habang nag-uusap sila Ate Nemya ay nakaramdam po ako ng pagkailang dahil madalas po akong sulyapan ng matanda mula ulo hanggang paa. Binaliwala ko na lamang po iyon dahil mas nanaig pa rin po sa akin ang magkapera upang may maipadala ako sa aming probinsya. Noong matapos pong mag-usap sina Ate Nemya at ang matanda kong amo ay agad nang umalis si Ate Nemya
at ako naman po ay kinausap ng matandang lalaki. Matutuwa ako sa iyo, Ining, kung mapagkakatiwalaan kita. Ang nakangiti ngunit makahulugang wika nito sa akin. Tumango na lamang po ako bilang tugon at pinuntahan na ako ng mayordoma dahil kakausapin niya raw ako tungkol sa aking magiging mga trabaho. Nagulat po ako, Kuya Bari, nang mapag-alaman ko ang aking magiging trabaho doon. Sasamahan ko lang po si Aling Belinda na pumunta sa isang warehouse daw at bibili kami ng karne sa tuwing sasapit ang araw ng linggo at tutulungan ko siya sa kanyang pagluluto. Naging masaya na rin po ako dahil magaan lang pala ang aking magiging trabaho dahil marami po silang kasambahay na may kanya-kanyang toka ng trabaho. Ngunit ang inaakala kong madaling trabaho ay iyon pa pala ang magdadala sa akin sa isang malabangungot na karanasan. Sa araw-araw kong kasama si Aling Belinda sa kusina ay hindi ko nakita na kumain sa komedor ang sinabi nilang anak na mula pa sa Europa. Tanging ang nakikita kong kumakain sa komedor ay ang aking amo na matandang lalaki at ang kanyang asawa. Kaya't hindi ko na naiwasang magtanong kay Aling Belinda. Alam mo, hinahatiran ko lang siya ng pagkain sa kanyang kwarto at iba ang kanyang kinakain, kaya huwag ka na maraming tanong-tanong pa. Iyon lamang po ang matipid na sagot sa akin ni Aling Belinda na hindi ko na binigyan pa ng pansin. Sa isip-isip ko na lamang ay iba talaga kung mayaman. Kung saan nila gustong kumain ay sila ang masusunod. Isang umaga, sumama ang aking sikmura at naisipan kong pumunta sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig. Tahimik pa ang buong kabahayan dahil mag-aalasin ko pa lamang noon ng madaling araw. Ngunit nang malapit na po ako sa kusina ay naramdaman kong mayroong tao sa kusina, kaya bahagya po akong nagtago sa likod ng isang dingding na nagsisilbing divider po sa loob ng kusina. Nahihiya po kasi ako na may makakita sa akin sa mga nakatira doon dahil bago pa lamang po akong naninilbihan. Palihim po akong dumukwang at sumilip kong si Aling Belinda ang nasa loob ng kusina. At hindi nga ako nagkamali, si Aling Belinda nga po ang aking nakita na pinagsisilbihan ang isang magandang dalaga. Ngunit halos bumaliktad ang aking sikmura nang makita ko po kung ano ang kinakain ng magandang dalaga. Hinding-hindi po talaga ako maaaring magkamali, Kuya Bari. Nilalantakan niya po ang mga hilaw na karne na may mga dugo pang ang pumapatak. Tila sarap na sarap po siya sa pagkain at si Aling Belinda naman po ay bakas ang kasiyahan sa kanyang muka habang pinagmamasdan niya ang magandang dalaga na parang sabik na sabik sa kanyang kinakain. Mabuti na lamang po at napigilan ko ang pagduwal. Dahan-dahan po akong bumalik sa aking silid at doon na ako nagsuka ng maraming beses dahil sa aking nasaksihan. Nang mahimasmasan po ako at makapagpahid ng langis na gawa pa ni nanay na tuwing kami ay mahihilo, ay gumaan na ang aking pakiramdam. Hindi ko po namalayan na nakaidlip pala ako sandali. Naalipungatan lang po ako na ginigising na pala ni Aling Belinda. Araw pala ng linggo noon at maaga raw kaming aalis upang bumili ng karne sa warehouse. Habang nasa biyahe po kami ay tahimik lamang ako. Si Aling Belinda at ang driver na si Mang Oscar lamang po ang nag-uusap. Hindi pa rin po kasi ako makapaniwala sa aking nakita noong madaling araw. At sa totoo lang po, ay hindi na ako komportable na makasama pa si Aling Belinda.
Nakaramdam ako sa kanya ng takot dahil sa aking nakita. Naging mahaba po ang aming naging biyahe. Dumaan po kami sa matatalahib na lugar bago kami makarating sa sinasabi nilang warehouse. Tahimik po ang lugar at nakakatakot ang paligid. Iniwan kami ni Aling Belinda at Mang Oscar sa loob ng sasakyan. Siya lamang daw po ang papasok upang bumili ng karne. Medyo matagal-tagal din kaming naghintay at pagbalik po ni Aling Belinda ay may kasama na itong mga lalaki na siyang nagbuhat ng mga karneng inorder. Halos mapuno po ang aming sasakyan sa dami ng karneng pinamili po ni Aling Belinda. Habang papauwi po kami ay may naaamoy akong kakaiba na alam kong galing po sa karne na binili ni Aling Belinda, kaya hindi ko na mapigilan ang muling dumuwal. Hindi ako nagtapat kay Aling Belinda na sa naaamoy kong karne ako naduduwal. Nagsinungaling po ako sa kanya. Sinabi kong mahiluhin po ako talaga sa biyahe sa tubing mahaba ang aming tinatahak. Mabuti na lamang at naniwala si Aling Belinda at maging si Mang Oscar. Pagdating po namin sa bahay, agad akong pinainom ni Aling Belinda ng mainit na tsaa upang guminhawa raw ang aking pakiramdam. Habang umiinom naman ay pumasok naman ang aming driver na si Mang Oscar at ang kanilang hardinero. Isa-isa nilang ipinasok ang mga karne at ito'y inilagay sa isang freezer. Munti ka na naman po akong masuka nang maamoy ko muli ang mga karning inilalagay nila doon sa loob ng freezer. Ngunit pinigilan ko na lang po ang aking sarili upang hindi sila makahalata. May kakaiba pong lansa ang aking naaamoy talaga, Kuya Bari. Mayroon po siyang taglay na amoy na hindi ko maipaliwanag. Habang lumilipas po ang mga araw ay unti-unti ko nang natutuklasan ang mga kababalaghan po na nangyayari sa malaking bahay na aking pinagsisilbihan. May mga gabi po na sabay-sabay kong umaalulong ang mga aso. Mga alulong na nakakakilabot na naririnig ko sa buong magdamag. May mga gabi din po na may naririnig akong mga yabag na tila pabalik-balik sa labas ng pintuan ng aking silid kung kaya't hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. At ang pinaka nakakakilabot po ay ang mga naririnig kong mga panaghoy ng isang babae at mga tila sigaw na parang umaangil na hayop. Sa mga nangyayari po ay parang gustong-gusto ko nang umalis sa bahay na mansyon. Hindi na ako komportable dahil sa mga nakakakilabot na mga bagay na aking naririnig at ang nakita kong pagkain ng hilaw na karne noong anak ng aking amo. Marami na pong tanong ang naglalaro sa aking isipan araw-araw at ang pagsapit ng gabi ay kinatatakutan ko na. Isang umaga po ay naabutan ko sa kusina ang iba pa naming mga kasambahay na nagkukwentuhan. Niyaya naman po nila akong mag-almusal kaya naupo na rin po ako at nakisalo sa kanilang agahan. Likas po akong mahiyain kaya nakapokus lamang ang aking atensyon sa aking kinakain at hindi ako nakikisali sa kanilang pinag-uusapan. At sa pagkakataon pong iyon ay nakakuha ako ng ideya kung ano ang mga kababalaghan na nangyayari sa malaking bahay. Hindi po ako gaanong marunong umintindi ng salitang Tagalog. Ngunit kahit na papaano ay naintindihan ko po ng kaunti ang kanilang pinag-uusapan. Maging sila man ng mga kasamahan kong kasambahay ay natatakot na rin pala sa kanilang mga naririnig sa hating gabi at ang iba pa sa kanila ay nagpaplano na ngang umalis sa trabaho. At ang pinaka nakakagulat ay nang banggitin nila ang tungkol sa anak na babae ng aming amo.
Ayon sa aking narinig ay nayanggaw daw po ang dalaga nang minsang magpunta sa isang probinsya ng matalik nitong kaibigan. Simula pa noon daw po ay nag-iba na ito ng kanyang pag-uugali, kaya pinabalik ito ng kanyang mga magulang mula sa Europa dahil ang balita daw ay namemerwisyo na ang dalaga sa ibang bansa. Talaga pong gulat na gulat po ako sa aking mga narinig. Hindi ko lang po masabi sa mga kasamahan kong kasambahay na nakita kong kumakain ng hilaw na karne ang amo naming dalaga. Marami pa po silang napagkwentuhan. Huminto lamang sila sa kanilang pag-uusap nang dumating na si Aling Belinda. Isa-isa na pong nagsialisan ng aking mga kasamahan dahil nakasimangot na tiningnan sila ni Aling Belinda. Tanging ako lang po ang naiwan sa kusina at nagulat po ako nang kinausap ako ni Aling Belinda. "O Rosing, bukas ay araw ng Linggo na. Medyo masama ang aking pakiramdam kaya ikaw na muna ang bibili ng karne doon sa warehouse. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman si Mang Oscar at may dala naman kayong sasakyan." Ang tuloy-tuloy na bilin ni Aling Belinda habang nagtitimpla ng kanyang kape. Aling Belinda, ubos na po ba ang binili nating karne noong nakarang linggo? Ang dami po nun Ang wala sa loob kong naitanong kay Aling Belinda. "Bakit, Rosing? Magpapabili ba ako kung meron pa? At isa pa, huwag kang masyadong matanong. Basta't sundin mo lang ang aking mga iniutos sa iyo." Habang padabog na kumuha ng kanin sa kaldero si Aling Belinda. Wala na po akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang sumunod na lamang sa kanya. Kinabukasan ay maaga akong gumising at maagang naligo. Pagkatapos ko pong mag-almusal ay ibinigay na sa akin ni Aling Belinda ang pambayad sa karne. Hindi niya sinabi sa akin kung magkano ang pera. Makapal po ito at nakabalot sa isang kulay puting envelope. Nang makalabas na po kami ng gate ng farm ay nagulat ako dahil pinaharurot na ni Mang Oscar ang gamit naming sasakyan. Dadaan pa daw kami sa bayan ng Lipa dahil may dadaanan siyang tao. May ilang oras din ang aming naging biyahe hanggang sa sumapit kami sa isang bahay na yari sa pawid. Sinalubong kami doon ng mag-asawang matatanda na. Pinapasok kami sa loob at hindi ko po akalain na mayroon akong malalaman na isang lihim. "Makinig ka, Rosing, iiwanan kita dito dahil ligtas ka dito. Mga kamag-anak ko sila kaya huwag kang mag-alala. Ayoko na maging ikaw ay katayin at ipakain sa anak nilang dalaga." Ang halos pigil hiningang paliwanag sa akin ni Mang Oscar. Sa aking batang isipan po ay hindi ko pa lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Mang Oscar. Sa matyaga niyang pagpapaliwanag ay naunawaan ko rin sa wakas ang ibig niyang sabihin, Kuya Bari. Alam na pala ni Mang Oscar na sa tuwing mayroong kasambahay na inuutusan si Aling Belinda ay hindi na nakakauwi pa ang mga ito. 3 kasambahay na raw kasi ang hindi nakabalik pa sa mansyon sa tuwing uutusan na ni Aling Belinda na bumili ng karne sa warehouse. Sa una raw ay lalansihin ni Aling Belinda ang mga kasambahay na kasama niyang bibili ng karne. Makalipas daw ang ilang linggo ay papasamahan na lang ito ni Aling Belinda kay Mang Oscar upang bumili. At ayon kay Mang Oscar ay hindi na nakakalabas pa ng warehouse ang mga kasambahay na inutusang bumili ng karne sa loob noon. At naintindihan na raw niya ang nangyari sa mga ito. Naaawa raw sa akin si Mang Oscar dahil namatayan na daw kami ng nanay na hindi man lang daw namin nakita at masyado na raw siyang makukonsensya pa
kung maging biktima rin ako. Eh, paano po kayo, Mang Oscar? Baka malaman nila na pinatakas mo po ako. Ang kinakabahan kong tanong sa kanya. Hindi nila kaagad malalaman, Rosing, kaya bibili pa rin ako ng karne doon sa warehouse. Maliban nila kung ikaw na yung kinakain ng anak nilang naaswang na yata ng tuluyan. Galit na wika ni Mang Oscar. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kinuha na ni Mang Oscar ang pera na ibinigay ni Aling Belinda sa akin. Binigyan niya ako ng ilang libo at ang mahigpit niyang bilin ay umuwi na raw ako ng Romblon. Iahati daw niya ako sa mga kamag-anak niya sa Pierre kinabukasan. Mahigpit din niyang binilin na wag daw akong magpapakita na kay Ate Nemia dahil magkakabukingan. Kailangan daw muna na makaalis din siya sa malaking bahay bago pa man malaman ng aking mga amo ang kanyang ginawang pagpapatakas sa akin. Noong makauwi na po ako ng Romblon, Kuya Bari, ay laking gulat ni Tatay. Sinabi ko po ang lahat-lahat sa kanya, kaya labis siyang nag-alala sa aking dalawang kapatid. Kung kaya't inilapit po ni Tatay ang aming problema sa munisipyo upang makuha na rin ang aking mga kapatid sa Maynila. At sa awa po ng Puong May Kapal ay nakauwi na rin sila sa amin sa Romblon. Tuwang-tuwa po ako nang muli kong makita po ang aking mga kapatid. Maging sila ay hindi rin makapaniwala sa mga nangyari sa akin sa Maynila. Kuya Bari, sana po ay may aral kayong natutunan sa aking kwento. Kung minsan po talaga ang kahirapan ang magtuturo sa atin na kumapit sa patalim upang may makain lamang. Mabuti na lang po at may kagaya pa na katulad ni Mang Oscar na tinulungan ako upang makatakas. Sa kasamaang palad ay wala na rin po akong naging balita pa kay Mang Oscar. Maraming salamat po kung nasaan man kayo naroon ngayon, Mang Oscar. Utang ko po sa iyo ang aking buhay. At tungkol naman po kay Ate Nemia, magmula po na nangyari ito ay hindi na rin po ito nagpakita pa sa amin. Malamang at sa malamang ay nalaman din niya na nabuking na ang kanyang ginagawang kasamaan. Isang kasaysayan po sa aking buhay ang hindi ko na po malilimutan, Kuya Bari. Hindi ko akalain na nakabili na po ako ng karne ng tao upang ipakain lamang sa isang aswang doon sa Batangas. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana'y mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Rosing. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Pakitawag niyo na lang po ako sa pangalang Mulong. Taong 1996 nang magkaroon po ako ng isang karanasang hindi ko po malilimutan. Nangyari po ito noong minsang napabakasyon ako sa lugar ng isa kong kaibigan sa Bicol, Camarines Norte. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan hanggang sa ngayon po kasi ay roon pa rin nakatira ang aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Oper. Mga high school pa lang kami, magkakilala at magkaibigan na kami ni Oper. Para na rin kaming magkapatid kung magturingan. Pero noong makapag-asawa siya ng taga Bicol, doon na ito nanirahan kasama ang napangasawa niya. Gayunpaman, nagbabalitaan pa rin naman kami paminsan-minsan tungkol sa isa't isa sa pamamagitan ng sulat. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, Kuya Bari, kaya through mail lang ang paraan para magkaroon ng komunikasyon ang mga taong magkalayo. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Oper.
Naglalaman iyon ng pangungumusta at balita na sa wakas ay magiging ama na rin siya dahil nagdadalang tao daw ang asawa niyang si Berna. Sinabi rin sa sulat nito na kung may panahon daw ako ay dalawin ko naman daw siya roon sa Bicol. Napangiti ako matapos kong basahin ang sulat ni Oper sa akin. Masaya po ako sa nalaman para sa kanya. Sa mga oras ding iyon, naisip kong bakit nga ba hindi ko subukang dalawin si Oper sa Bicol? Tutal naman ay nagpaplano rin ako na mag-leave muna sa trabaho at pansamantalang magbakasyon. Nagkataon kasing broken-hearted po ako noon sa dati kong nobya na nakipaghiwalay sa akin at ipinagpalit ako sa iba. Dahil nga roon, itinuloy ko ang pag-file ng temporary leave sa opisinang pinapasukan ko upang magbakasyon sa lugar nila Oper sa Bicol. Ngunit bago iyon, tumugon muna ako sa sulat ni Oper para masundo din niya ako sa terminal na bababaan ko doon. Ganoon na lang ang tuwa namin pareho nang magkita na nga kami, Kuya Bari. Sa loob ng 3 taon, simula nang huli kaming magkita, parang walang nagbago kay Oper. Makisig pa rin siya at magandang lalaki. Pero sa aming dalawa syempre, mas magandang lalaki pa rin ako, Kuya Bari. Joke lang po. Maganda po ang lugar nila Oper. Istilong probinsya talaga ang pamumuhay nila roon. Kung saan hindi pa konkreto ang ilang kabahayan, kabilang na roon ang bahay nila Oper at ng asawa niya. Ayon kay Oper, pinag-iipunan pa raw nila ang pagpapagawa ng bahay nila. Kailan lang daw kasi sila nagkaroon ng sariling lupa sa pamamagitan ng sariling sikap nilang mag-asawa. Gayunpaman, maganda at may kalakihan din ang bahay nila kahit simple lang ito at gawa lang iyon sa kahoy at plywood. Nalaman ko ring may maliit na pwesto ng gulayan sila Oper doon sa may palengke ng kanilang lugar na siyang ikinabubuhay nila at doon sila naglalagi ni Berna tuwing araw at bago naman magabi nagsasara sila para umuwi naman sa bahay nila. Sa panahon ng ipinamalagi ko sa lugar nila Oper ay palagi rin akong sumasama sa kanila tuwing pupunta sila sa palengke upang magtinda. Siyempre, nakikitulong na rin ako para malibang-libang na rin ako. Dahil doon, kahit papaano naiibsan na rin ang lungkot na pinagdadaanan ko sa hiwalayan namin ng dati kong nobya. Pero may isang pangyayaring hindi ko malilimutan habang naroon ako kina Oper. Isang gabi iyon, katatapos lang naming mag-inuman ni Oper. Matutulog na sana ako nang makarinig ako ng kung anong malakas na ingay mula sa bubong ng kanilang bahay. Sa tansya ko po ay banda iyon sa katabi kong kwarto kung saan natutulog sina Oper at ang asawa niya. Napabangon ako at sandaling nakiramdam at nang hindi na nasundan ang ingay, bumalik na ako sa pagkakahiga ko. Dahil nga po nakainom ako, mabilis din akong nakatulog. Kinabukasan ng umaga, matapos kong magising, naabutan ko si Oper sa labas ng bahay nila na nagpapatulis ng buho ng kawayan. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya roon. Ang sagot niya, ginagamit daw iyon panlaban sa aswang. Napakunot ang aking noo sa sinabi niyang iyon. Napatanong pa nga ako sa kanya na kailan pa siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Hindi naman kako totoo ang mga iyon at gawa-gawa lang ang mga kwentong tungkol doon. Tinanong ako ni Oper kung may narinig ba akong ingay kagabi sa bubong. Malakas daw kasi ang kutob niyang aswang ang may gawa noon. Hindi na raw bago iyon sa lugar nila, lalo na kung may buntis sa isang bahay. Paborito kasi ng mga aswang ang mga buntis dahil napakabango raw sa kanila ang sanggol na nasa sinapupunan ng mga ito. Napakibit balikat na lang ako sa sinabi ni Oper.
Hindi kasi ako talaga naniniwala na totoo ang mga aswang, Kuya Bari. Paniniwala na nagbago nang sumapit ulit ang gabi. Hating gabi na noon at naghahanda pa lang sa pagtulog. Nakasanayan ko na kasi ang matulog ng hating gabi, Kuya Bari. Bago ako humiga, naisipan kong isara muna ang bintana, pero nang makalapit ako roon, nakarinig ako ng malakas ng huni ng isang ibon at nakita ko ang isang itim na ibon na hindi ordinaryo ang laki na nakadapo sa sanga ng puno ng bayabas. Sa paraan ng paghuni nito, inaakala kong isang malaking uwak lang iyon. Ngunit ilang sandali lang, matapos kong maisara ang bintana, nakarinig na ako ng malakas na kalabog sa may bubong. Ewan ko, pero bigla na lang akong kinabahan nang maalala ko ang sinabi ni Uper tungkol sa mga aswang. Dahil doon, hindi ko na nagawang humiga para matulog. Sa halip ay nakiramdam na lang ako sa paligid. Maya-maya pa, narinig kong malakas na sumigaw ang asawa ni Uper na si Berna. Kasunod noon ay ang malakas na pagmumura naman ni Uper. Sunod-sunod din ang ingay sa bubong na parabang hinahampas iyon. Napasugod ako sa kwarto nila Uper. Nag-alala kasi ako kung ano ang nangyari sa mag-asawa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, Kasundo. Isang pindot lang ito, Kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, Kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong Kasundo. Noon ko naabutan si Uper na sinusundot-sundot ng malakas ang kisame ng bahay nila nang hawak nitong pinatulis na kawayan habang paulit-ulit na sumisigaw ng "Lumayas ka rito, aswang ka!" na may kasamang mura. Habang si Berna naman ay namamaluktot ng upo sa ibabaw ng papag nila. Napatanong ako kay Uper kung ano ang nangyayari. Ang sabi niya, may aswang daw sa itaas ng bubong nila. Iniabot sa akin ni Uper ang buho ng kawayan at pagkatapos ay hinugot ang mahaba niyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya at lalabasin daw namin ang aswang. Nataranta ako. Hindi na ako nagtanong pa, basta't sumunod na lang ako kay Uper, Kuya Bari. Bago pa kami lumabas ng bahay, may kinuha muna siyang garapon mula sa kusina nila. 2 po ang garapon na iyon at ang isa ay iniabot niya sa akin. Pagkarating namin sa labas, isinaboy ni Uper ang laman ng garapong hawak niya palibot sa bubong ng bahay nila habang ako naman ay sa palibot ng silong nagsaboy gaya ng utos niya. Nalaman ko na pinaghalong asin pala at dinikdik na bawang ang laman noon. Nagulat pa nga ako nang biglang may lumabas na malaking itim na aso mula sa ilalim ng silong ng bahay nila Uper. Sa tansya ko po ay parang kasing laki ko ang asong iyon. Mabalasik itong nakatingin at matapang na umaangil sa akin. Dahil sa naghalong pagkabigla at takot, nataranta ako at hindi kaagad nakakilos sa kinatatayuan ko. Napapikit na lang ako at napasigaw nang makita kong dadambahin na ako ng malaking aso na iyon. Mabuti na lang at mabilis akong nasaklolohan ni Uper. Nagawa niyang tagain ang malaking itim na aso bago ako nasunggaban nito. Bumagsak ang aso sa harapan ko pero mabilis ding nakabangon at matulin na nagtatakbo papalayo. Maya-maya naman ay nakarinig na kami ng malakas na pagpagaspas ng malalaking mga pakpak mula sa itaas namin at noon namin nakita ang isa pang aswang na ang katawan ay sa tao pero may malalaking pakpak ng tulad sa isang ibon. Mabilis itong lumipad papalayo galing sa bubong ng bahay nila Uper.
Agad namang dinampot ni Oper ang buho ng kawayan na nabitawan ko at sinubukang asintahin ang papalayong aswang, pero sa malas ay hindi ito nahagip. Sa galit ni Oper ay pinagmumura na lang niya iyon at binantaang wag nang babalik. Saka lang ako nahimasmasan nang mamalayang kong naiwan na pala akong mag-isa sa labas ng bahay at bumalik na sa loob si Oper. Nagkandara pa tuloy ako sa pagpanhik sa hagdan sa takot na baka may natitira pang aswang doon sa labas. Kinaumagahan, nagpasya si na Oper na pansamantala muna silang makituloy sa bahay ng mga biyena niya hanggang sa makapanganak daw itong si Berna. Nag-aalala daw siyang baka bumalik pa ang aswang na iyon sa bahay nila. Mabuti na raw na makasiguro silang hindi mapapaano si Berna at ang sanggol nito sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natuloy ang kanilang paglipat dahil biglang nanakit ang tiyan ni Berna ng araw na iyon, kung kaya't ipinagpaliban nila muna ang pag-alis. Hindi mapakali si Oper ng mga oras na iyon dahil sigurado niyang babalikan sila ng aswang. At hindi nga nagkamali ang kaibigan ko, Kuya Bari. 9:00 ng gabi, habang kami ay nagkakape ni Oper, may narinig kaming pagkaluskos sa paligid. Kinabahan ako nang biglang damputin ni Oper ang kanyang itak na nasa lamesa. Ayon sa kanya, aswang daw iyon. Nagtanong naman ako kung papaano niya nasiguro na aswang iyon. Sabi niya sa akin, bigla daw kasing nangamoy bulok ang hangin at naamoy namin iyon mula sa nakabukas na bintana. Hinanda ko na ang aking sarili, Kuya Bari. May hawak din akong sibat at isang garapon ng asin na may bawang. Maya-maya pa ay biglang kumalabog ang bubungan at mayroong kung anong sumisira sa bubong. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang may nakita akong pulang-pulang mata na nakasilip doon. Sinabihan ako ni Oper na asintahin ko daw ang nilalang. Pumwesto ako sa isang sulok habang inaabangan ang pagpasok ng nilalang. Si Oper naman ay nagtago sa gilid ng banyo. Nanlamig ang aking mga pawis nang biglang lumabas ang mukha ng isang nakakatakot na nilalang. Itim na itim iyon at matutulis ang mga ngipin. Sinenyasan ako ni Oper na sibatin ko na, kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa na sibatin iyon. Tinamaan ko ang nilalang at bumagsak ito sa loob ng bahay. Napaatras pa ako sa takot, ngunit si Oper ay biglang sumugod at tinaga ang nilalang sa leeg. Umangil ng napakalakas ang aswang, ngunit patuloy pa rin ang pagtaga ni Oper sa nilalang hanggang sa nawala na ito ng buhay. Dumanak ang napakaraming dugo sa loob ng bahay nila Oper. Sigaw ng sigaw naman ang asawa niya at hawak-hawak ang kanyang nananakit na tiyan. Hinatak namin ang nilalang at dinala sa likuran. Matapos iyon ay nilagyan namin ito ng gaas at sinunog namin iyon. Habang sinusunog namin, nagbanta pa nga si Oper na ganun daw ang mangyayari sa sino mang aswang napapasok sa kanila. Magdamag po kaming hindi nakatulog ni Oper at binantayan namin ang asawa niya. Kinabukasan naman ay itinuloy na namin ang aming pag-alis sa bahay na iyon. Nagpalipas lang ako ng isang araw habang pansamantalang nakituloy sa mga magulang ng asawa ni Oper at bumalik na rin ako ng Maynila. Napaaga nga ang uwi ko, Kuya Bari, sa halip na may 1 linggo pa sana ako roon kina Oper. Pero ayos na rin. Hindi ko rin naman talaga ginusto na mag-stay pa dun at baka bumalik pa ang kapatid ng aswang na iyon. Kahit na ganoon ang nangyari, maganda pa rin naman at masaya
ang naging bakasyon ko sa Bicol kahit pa nagkaroon ako ng nakakatakot na karanasan doon. Isang kakaibang karanasan na sa buong buhay ko ay hindi ko magagawang kalimutan dahil lang sa isang bakasyon doon sa Bicol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at salamat po ng marami kung sakaling basahin niyo po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Mulong. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw sa iyo, Kuya Bari. Nais ko na sanang ibahagi sa channel nyo ang kwentong ito. Kuya Bari, itago mo na lang ako sa pangalang Rafi. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong minsang mayroon kaming babuyan. Ito ang kaganapang magpasahanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan at halos hindi ko mapapaniwalaan. Noong mga panahong nangyari ito ay mayroon nga kaming babuyan. Sa pagkakatanda ko ay 2 inahing na baboy ang mayroon kami at lahat sila ay buntis. Tuwang-tuwa pa kami ng aking ama dahil ilang buwan na lang ang lilipas ay alam naming manganganak na iyon. Dapat alagaan natin ito ng mabuti para kahit papaano ay hindi masasayang ang ilang buwan nating paghihintay. Saka dapat nating mabawi ang natalo natin ng mga nagdaang buwan. Wika ng aking ama sa akin. Napatango na lang ako sa kanya at sinabing sisiguraduhin na lang naming walang mamamatay sa mga biik na iluluwal ng aming mga baboy. Pinagplanuhan pa namin ng mga sandaling iyon kung saan namin ipupwesto ang inahing baboy namin kung sakali. Kinagabihan, sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ako makatulog. Napakaalinsangan ng panahon kung kaya nagpasya akong bumangon at saka buksan ang bintana ng aking silid. Pagkabukas ko ng aming bintana ay tumambad sa akin ang aming babuyan. Napatingin ako roon at agad akong nakaramdam ng kilabot noong mapansin kong may gumagalaw sa bahaging iyon. Noong una ay hinayaan ko na lamang dahil baka aso lang yun. Hanggang sa nagtaka na lang ako dahil sunod-sunod ang nagiging pag-igik ng mga iyon. Ano kayang meron? Bakit kaya nag-iingay ang mga alaga namin? Tanong ko sa sarili ko. Patuloy pa rin ako sa pagmamatiyag. Walang ano-ano. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noong may makita akong 4 na mapupulang mga mata. Ito ay malapit lang sa kulungan ng aming baboy. Mukhang hindi lang aso. Parang kung ano yan . Dali-dali akong pumunta sa kusina at pagkatapos ay kinuha ko ang itak ng aking ama. Noong nasa kusina na ako ay mas lalo pang lumakas ang igik ng aming mga alaga. Bago ako bumaba sa aming bahay, nagpasya akong puntahan si tatay sa kanyang silid. Tay, ang mga baboy natin. Sigaw ko para gisingin siya. Subalit, hindi pa rin niya iyon naririnig at hindi siya nagigising. Todo hilik pa siya ng mga sandaling iyon. Sa kadahilanang iyon, bumaba ako ng mag-isa sa aming bahay habang dala ang itak ng aking ama at ang flashlight na kinuha ko sa kanilang silid. Pagkababa ko, agad akong napatitig sa kulungan ng aming baboy. Naroon pa rin ang 4 na nagbabagang mga mata at ang baboy namin ay parang nagwawala at gustong makawala sa kulungan. Inilawan ko
ang buong paligid. Ngunit ang nakapagtataka lamang noon ay wala naman akong nakikita. Nagpalinga-linga ako at nakita kong patuloy sa pagwawala ang aming mga baboy. Alam kong may mali sa aking paligid kung kaya mas lalo akong nagmatyag. Akmang lalapitan ko na sana ang dalawang baboy, subalit bigla akong kinilabutan. Noong itapat ko kasi ang liwanag ng hawak kong flashlight sa bandang likuran ng kulungan ng aming baboy, may nakita akong dalawang nilalang. Hindi ko matukoy kung tao sila o hayop, ngunit napakadungis nila. Parang punong-puno ng putik ang kanilang katawan. Ang mas lalo pang nagbigay ng kilabot sa akin ay ang kanilang mga matang nagbabaga. Kagayang-kagaya iyon ng mga matang nakita ko noong nasa loob pa lamang ako ng aming bahay. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Nanatili lang akong nakatayo sa aking pwesto. Walang ano-ano ay lumundag ang dalawang nilalang sa loob ng aming babuyan. Sa kadahilanang iyon ay bigla akong napasigaw. "Hoy! Ano ang gagawin niyo sa mga baboy namin?" Hindi man lang nakalingon sa akin ang dalawang nilalang. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagkagulo sa loob ng kulungan ng aming baboy. Panay ang igik ng aming baboy kung kaya dali-dali akong lumapit sa kulungan nila. Tiningnan ko kung ano ang nangyayari sa baboy namin at halos hindi ako makahinga noong makita ko ang nangyayari. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Umiibabaw ang dalawang nilalang sa isang buntis na baboy. Ilang sandali pa ay nagwala ang baboy, pero hindi iyon nagtagal. Winakwak ng isang nilalang ang tiyan ng aming baboy at saka dinukot ang lamang loob ng aming alaga. Walang pag-aatubiling pinagsaluhan nila iyon at wala silang pakialam kung nakamasid ako sa kanila. Inakma kong pasukin ang kulungan ng baboy, subalit hindi ko naigalaw ang aking katawan. Para akong estatwang nakamasid sa kanilang karumal-dumal na gawain noong mga sandaling iyon. Nang maubos na nila ang lamang loob ng aming mga alaga, ay mas winakwak pa ng isa ang tiyan noon. Ilang sandali pa ay lumabas ang mga biik mula roon. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha sa pagtulo, lalo pa nang makita kong sarap na sarap ang dalawang nilalang na iyon sa pagkain ng biik ng aming mga baboy. "Mga aswang kayo! Mga aswang kayo! Demonyo!" sigaw ko, pero hanggang isipan ko lang iyon. Noong maubos na nilang kainin ang mga biik ng aming baboy ay lumipat sila sa isa pang kulungan kung saan naroroon ang isa pa naming buntis na baboy. Nakatingin lang ako sa kanila habang pilit nilang hinahawakan ang nagwawala naming baboy. Nasa ganoong sitwasyon sila noong parang nagbago ang kanilang mga itsura. Naging kawangi sila ng baboy, subalit parang mas mahaba ang kanilang nguso. Naglalaway iyon habang pilit na itinutumba ang aming baboy. Noong maitumba na nilang dalawa ay agad nila iyong winakwak ang tiyan. Atungal ng atungal ang aming baboy at
pilit na nagpupumiglas, subalit hindi nila kaya ang lakas ng dalawang aswang. Akmang kakainin na sana ng dalawa ang lamang loob ng aming baboy nang narinig kong napasigaw si tatay. "Rafi, anong ginagawa mo riyan? May mga aswang na umaatake sa ating mga baboy." Sa isinigaw ni tatay na iyon ay doon lang ako parang natauhan. Nagawa kong igalaw ang aking katawan. Nilingon ko ang aming bahay at saka inilawan. Nakita kong pababa na ang aking itay, kung kaya hinintay ko siya. "Bakit? Ano nangyari? Hindi ka man lang gumawa ng aksyon?" tanong ni tatay sa akin. Hindi na ako nakasagot sa kanya. Dinig na dinig kasi namin ang ingay ng paghabhab nila. Dahil doon ay kinuha ni tatay ang kanyang itak sa akin at saka sinabihan akong ilawan ko ang paligid. Agad ko namang inilawan ang bahagi kung saan naroon ang dalawang aswang. Saktong nilalantakan na nila ang mga biik ng aming baboy, kung kaya napasigaw si tatay. "Mga demonyo kayo! Anong ginagawa niyo sa mga alaga namin?" Pagkasigaw ni tatay ng mga katagang iyon ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng kulungan ng aming baboy kung saan naroon ang dalawang nilalang. Lumapit na rin ako sa kulungan ng baboy at kitang-kita ko kung paano labanan ni tatay ang dalawang nilalang na iyon. Habang nakayuko ang dalawang nilalang ay tinaga ni tatay ang isa sa kanila. Napaungol iyon, subalit hindi man lang tinablan. Dahil sa ginawa ni tatay ay tumayo ang dalawang nilalang. Hinarap ng mga iyon si tatay, kung kaya inihanda ng aking ama ang kanyang sarili. Umangil ng malakas ang dalawa, subalit hindi natinag si tatay. "Mga hayop kayo, mambababoy!" Napangisi lang kay tatay ang nilalang. Dahil sa inis ng aking ama ay walang pasabi niyang tinaga ang isang nilalang sa liig. Parang wala lang sa nilalang iyon. Akmang hahawakan sana ng isang aswang si tatay, subalit mabilis niyang tinaga ang kamay noon. Naputol ang mga daliri ng nasabing aswang, kung kaya napahiya iyon sa sobrang sakit. Ang isang aswang naman ay nagalit kay tatay. Mabilis siyang gumalaw at saka lumapit para sakalin ang aking ama. Mabuti na lamang at mabilis ding gumalaw si tatay. Tinaga niya sa mukha ang aswang na iyon at tinamaan sa kanyang ilong. Halos mandiri ako sa aking nakita dahil bumulwak ang dugo ng aswang. "Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aming mga baboy," sigaw ni tatay. Pagkatapos niyang wikain ang mga katagang iyon ay iwinasiwas niya ang kanyang itak. Wala siyang naging pakialam kung may matamaan man siya o wala. Sa bawat paghataw ng kanyang itak ay napapaungol ang aswang. Alam ni tatay na natatabla na ang aswang ng mga sandaling iyon dahil mula sa ibaba at paitaas ang kanyang pagtaga. "Kung hindi man kayo mamamatay, titiyakin kong mahihirapan kayong gumaling," sigaw ni tatay sa kanila. Dahil sa ginawa ni tatay ay nagpumilit na makatakas ang dalawang nilalang. Nagunahan silang makaalis sa loob ng kulungan ng baboy namin. Noong nasa labas na sila ay lumabas din si tatay. Hahabulin pa sana niya ang dalawang aswang, subalit mabilis iyong naglaho. Iginala ko pa nga sa paligid ang liwanag ng dala kong flashlight, subalit
hindi ko na nahagilap ang mga iyon. Dahil sa nangyari sa aming alaga, nagpasya na lamang kaming ilibing ang 2 baboy namin. Hindi napigilan ng aking ama ang kanyang luha. Napaiyak siya dahil sa ginawang iyon ng 2 mambababoy sa aming mga alaga. Mga hayop na iyon, kung hindi lang sana nila biniktima ang ating mga baboy, tiyak na tiba-tiba na sana tayo sa susunod na linggo. Malungkot na wika ng aking ama. Wala na kaming nagawa kung hindi ang tanggapin ang naging kapalaran namin. Gayunpaman, hindi kami sumuko at muling nagpatuloy sa pag-aalaga ng baboy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Gumagalang, Rafi. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.